Okay po. So, good morning, everyone. Good morning, grade 11. Morning po. Yan. So, balik tayo sa ating pong, this is our second week sa ating pong statistics and probability. So, balikan lang natin last time. We are focused last times on variables, different kinds of variable, which is discrete and continuous. Again, when we talk about discrete variable, ito yung nabibilang, while continuous ay ito yung na-measure. Okay? And also, I have also taught you how to form the probability distribution. When we talk about the probability distribution, ito yung iti-take note nyo muna ang sample space. Pag nakita natin yung sample space, bibigyan natin ng value yung ating pong bibigyan natin ng value ang ating pong variable. At kapag nabigyan natin ng value ang variable, i-over natin siya sa total sample space. Katulad nga noon, one example natin para lang ma-reminisce natin yung mga pinag-aralan natin. Example, an experiment of tossing two coins. An experiment of tossing two coins. Pwedeng magkaroon ng apat na elements sa ating sample space, which is head-head, head-tail, tail-head, at saka po tail-tail. So, siya ang laman ng ating pong sample space. Kapag naging more specific tayo in terms of looking for the variable x, which is the tail, so there are three possible conditions na magkaroon ng possible value na magkaroon tayo. 0 tail, 1 tail, or 2 tail. Okay po? 0 tail for HH, 1 tail for head, tail, at tail head, and 2 tail para sa tail, tail. Okay po. Then, alam natin, so that will be 0, 1, 2. So for 0, there is one event na magkakaroon tayo ng 0. That is head-head. For 1, value of 1, there are 2, which is head, tail, and tail head. At kapag dating naman natin sa 2, na value, meron tayong tail-tail. So, alam natin na 4. So, ang probability distribution ng 1 ay 1/4. The probability of 2 is 2/4 or 1/2. And the probability of 2 is 1/4 again. It's 1/4. So, napaka-importante niyan kasi gagamitin natin siya maya-maya. Kasi idediretso natin siya. So, balik lang tayo. So I'll be sharing my screen, everyone. Okay. Yan. Okay po. Nakikita po ang screen? Thumbs up pag nakikita ang screen. Okay po. Nakikita? Yan. Okay. Mas ginandahan ko na yung background kasi medyo matugo. At least dyan masaya. Okay. So let's continue. Doon muna tayo sa basics. So let's continue muna yung last time natin, which is computing the corresponding to a probability corresponding to a given random variable. Again, we talk about random variable is a variable given from an experiment. Okay. So, balikan lang natin yung ating pong probability, the basic probability na ating pinag-aralan nung grade 10, kung naaalala pa. Okay? Balikan lang natin yung probability ng grade 10. Okay po. Let's try this first one. Getting an odd number in a single roll of die. So, may ilang odd number sa die. May ilang odd number sa die? Anyone? Yes, sir. Tatlo. Ilan ang number sa die? 6. So, ibig sabihin, the probability is 3/6 or 1/2. Okay? That's the basic, yung ating dati. Getting an ace when card is drawn from a deck of card. May ilang ace nga sa deck of card? 4 You can po. open your 4. There are 4. Out of ilan ang deck of card? 52. 52. That's correct. So, ibig sabihin, 52 po. 4
52. 1 over 13. That's the basic pa. Ito. Getting a number greater than 2 in a single roll of die. Getting a number greater than 2 in a single roll of die. Ano yung mga number na greater than 2? 4, 5, 6 po. 4, 5, 6. So, ilan yun? 3. Tatlo. 3 out of? 3 out of? 6 po. 6 or? 1 half. 6. Correct. That's 1 half. Getting a red card, a red queen, when a card is drawn from a deck of cards. May ilan tayong red 2 over queen? 52 po. It's 2 over Po. 52 Sabi ko pa, ang tagal lumabas eh. or 1 over 26. Over 26 po. Okay. 1 over 26. Ito lang ha. Kung nga rin ma'am. Yan. Let's continue. Getting doubles when two dice are rolled. Getting double. Ibig sabihin dapat pareho. Mhm. Ilan ang posible yon? Sa babae dahil. 1. It can be 1-1. 1. Isang beses lang ba pwede mangyari yun? Oh, 1. Wala bang sinandami? 1 lang ba? Pwedeng 1-1, 2-2, 3-3, 6 na 4-4, 5-5, or 6-6. Di ba? Pwede yung 6-6. Sa mga pagkakataong yon, kailan yon, ilan po yung roll of dice niya? So that is 6 times 6, 36. Di ba? 36. So that's 6 out of 36 or 1-6. Wala naman ako hindi. So, yung idea lang nito, binabalikan lang natin yung mga dati natin. Okay? Yung mga dati natin. Okay po. So, next. Sum of 5 on a number of 9 and when 2 dice are rolled. So, hanapin niyo lang yung mga number combination na kapag pinag-add natin ay sum of 5 or sum of 9. Then, hanapin natin kung ilan yung total So, yun yung mga dati natin. But let's focus on yung bago natin, which is yung probability distribution. Okay. So, example of this. Let's have an example of this. Okay po. Kapag tinanong tayo na what is the probability of having 35? What is the probability of having 35? So what is the probability? Anyone? What is the probability of having 35? Okay. 1 over 1 over? 1 over 10. That will be 1 over 10. So if the probability of having 35, 10 po. if you're looking for the probability of having 35, so ibig sabihin, that will be equal to 1 over 10. Ganun lang po kasi titingnan. Titingnan mo lang yung probability. What is the probability of getting 42? What is the probability of getting 42? 1. 1 over? What is the probability of getting 42? 2 over 10 yata. 1 over 2 5. over 10 po. 42. 42. Titingnan niyo po dun sa probability sa table. Ano ang katapat ng 42? 1 over 5 po. 1 over 5 po. 1 over 5 po. 1 over That's 1 over 5. What is the probability of getting 50? What is the 1 probability? over 10 po. That's 1 over 10. So you just have to look at the probability nun sa table. Ngayon, gawin natin more complicated. What is the probability of getting
lower than, x is greater than 40. Where x is greater than 40. What is the probability? So, sino pwede doon? X is greater than 40. Sino-sino ang pwede doon? Ang pwede lang doon, 42, 45, si 42, 50. si 45, 50. at saka si 50. Ang pwede doon is si 42, si 45, at si 50. Ibig sabihin nun, you have to add the probability. So that's 1/5 plus 310 plus 110. So, kailangan lang natin gawin ng isang similar. So, this will become 210 plus 310 plus 110. So, that's 2 plus 3, 4, 5 plus 1, 6. So, ibig sabihin, that's 6 out of 10 or 3/5. Nakuha po kung paano kinuha. Ulitin ko lang ha. We are looking for x is greater than 40. So, ibig sabihin, titingnan natin dito sa number of box, sino ba ang greater than 40? Nakuha natin na si 42, si 45, at si 50. Ano ang probability ni 42? That's 1/5. Anong probability ni 45? That's 310. And anong probability ni 50? That's 110. So we have to change that into similar fraction. I change 1/5 to 10 din ang ilalim. 10 din yung ilalim niya. So that's 10 divided by 5. That's 2 times 1, 2. Kaya naging 210 siya. Okay? So 210 plus 310 plus 110. Kapag similar fraction, i-add na lang natin ang taas. That's 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 6 over 10 or 3/5. Let's have another one. What if the given is the probability of x is less than or equal to 40? 40, 37, 35. So, ang pwede naman doon, si 40, si 37. Pwede si 40 kasi may word tayo na equal. Equal. 37 ang mas maliit sa 40 at 35. So yun naman i-add natin. That's 110 for 40, 1/5, 1/5 for 37, and another 110 for our 35. So ibig sabihin, that's 110 plus 210. 210. I changed 1/5 to 210. Then I have here another 110. 210. So that's 110 plus 210 plus 310 410. will become 410 or 2/5. 2 Apa. Or 2/5. Okay? Nakuha po? Opo. Okay. Ngayon, let's have another one. What is the probability where x is greater than 40, where x is greater than 40 but less than 50. Clear na natin, ayusin natin. 45, 42. delete lang natin 5 at ito. 42, sir. Ayusin ko lang ito ha. Okay. So, it will be x is greater than 40. X is greater than 40. So, mas malaki daw siya sa 40, pero mas maliit siya sa 50. So, ano yung kasali doon? 42, 45. Correct. It's 42 and 45 lang.
So that would be 1/5 plus 3/10. Plus 310. So that will become 2/10 plus 3/10 10 Plus plus 310 equals equals 5/10 Plus 310. 5/10 or 5 over 10. or 1/2 1/5. Wala na. 1/2. or 1/2. Ay, 1/2. 1/2. Okay po. Clear po tayo? Thumbs up kung naiintindihan po ang mga pangyayari. Thumbs up. Okay po. Clear po tayo. So, hey po. Print screen ko lang to ha. Para may copy kayo ng ating i-clear ko lang. Oh, sige. Yan na lang. Balik lang ako. Sana wala ako. Okay. Okay. Print screen ko lang. Okay. So, pwede ka na i-clear ang drawings. Okay na? Yeah. Let's move on to the next one. Let's try this one. So, mapapansin nyo, ang ating pong probability dito ay nakadecimal, which is pwede rin yun. Pwede siyang fraction, pwede siyang decimal. Let's try number 1. Okay po? So number 1, ang sabi, x is equal or greater than 2. So sino-sino ang pwede doon? X is greater than or equal to 2. Anyone? 2, Ano mga numbers ang pwede? 2, 3, 4, sir. 2, 3, 4. That's correct. So that's 2, 3, and 4. 2, 3, 4 po. So, i-add natin yon. For 2, that will be 0.25. For 3, that is 0.30. At ang 4 ay 0.20. So, i-add lang natin. So, anong tamang sagot? Anong tamang sagot? I-add lang natin. 0.25 plus 0.30. 0.75. Correct. It's 0.75 po. 0.75 po. Or 0.75. So, the correct answer is 0.75. Let's try this one. Where P, the probability of where X is less than or equal to 3. Ano mga number ang pwede doon? Less than or equal to 3. Ano naman ang mga posibleng 3, ano doon? 2, 1, 0 po. So pwede siyang 3, 2, 1, 0 po. 2, 1, 0 naman para dito. So ano yung, let's start tayo with 3. 3 is 0.30. Ang 2 natin ay 0.25. Ang ating pong 1 ay 0.10. At ang ating pong 0 is 0.15. So ano ang total niyan? 0.30 plus 0.25. That's 80 po. 0.80. So this is 0.80. 0.8. Okay po. Well, let's have another one. The given is where X is greater than or equal to 1, but less than or equal to 4. Where X is greater than or equal to 1, but less than or equal to 4. Kasama ang 1, 2, 3, isa-isa natin. 4. Kasama ang 0. Kasama ba ang 0? Hindi O po, hindi? sir. Hindi. Hindi po. Kasama. Kasama ba ang 1? Yes, Yes. po. Yes po, kasi may sinabing equal. Kasama ang 2? Wow. Kasama. Yes, sir. Kasi Yes, it's sir. greater Yes, than sir. 1. Ang 3 kasama? Kasama. Kasi it's greater than 1. Ang 4 kasama?
po. Kasama hindi? Yes po. Yes Yes pa po. rin. Though Kasama po. sabi it's Sir. less than, may equal tayo dito. Kaya kasama pa rin si 4. So, ibig sabihin na i-add natin is 0.10, 0.25, 0.3, 0.30, at saka po 0.20. So, i-add natin yan lahat. 0.85, sir. That's 0.85 po. 85. 0.85, So, the sir. probability of this one is 0.85. 85. Okay po. Dali pa yan, ha? Okay po. The last one. The last one. Ang sabi natin, probability of 2 plus probability of 4. So, ibig sabihin, it's very obvious na ang kailangan natin ay 2 at saka po 4. Anong probability ni 2? Anong probability ni 2? 0.25. 0.20. 25. Anong probability ni 4? 0.20 po. 0.20. So, pag inad natin, 0.45. 45. So, the probability is 0.45. 45. Okay? Clear? Yes po. Yan Yes po. Okay po. Very Yes, good. sir. Okay po. So, yan. So, if that is clear, punta tayo dito. Clear ko muna to. Yan. So, for your doings, yan po. For your doings, punta lang tayo. Ang aansaran nyo po ay page 50, yung independent activity number 3. Please take note of that. Please take note of independent activity number 3. That is 57 to 58. Bakit po 57 to 58? Parang yung letter C ay nasa page 58. If I am not mistaken. Okay po. So, tatlong tanong lang yan. So, that's 57, A, B, and C. Ang C ay nasa page 58. Okay? And this one, yan, page 58 then. What I can do. Okay? What I can do. Okay, clear po tayo. Let's continue. Okay, so now, punta tayo ngayon sa computing. So, pasok tayo sa isa pang measurement. So, nung grade 10 tayo, tinuruan tayo ng mean. Okay? Measure of central tendency or central location natin ay kinoconsider natin ay mean, median, and mode. Balikan lang natin ang when we talk about mean, it is the average of a given situation. Pero mayroon tayong tinatawag na ngayon na expected value or mean value. Ano po ang pinagkaiba ng mean sa simpleng mean sa expected value of or mean value? When we talk about mean, it is considered as a measure of central tendency of a random variable. It is weighted average of the value of the random variable x can take with weights provided by the probability distribution. While the expected naman mean value is a discrete random variable, x, can be computed by first multiplying each possible value by probability and observing the value, then adding the resulting quantities symbolically. Okay po. So, doon lang muna tayo sa idea ng ano ang pinagkaiba ng basic mean sa weighted mean or sa weighted mean. Kasi bago tayo pumasok sa probability, dapat marunong muna tayong yung basic na pagkuha ng mean at yung basic na pagkuha ng weighted mean. Okay? Bago tayo pumasok sa tinatawag nating weighted. So I have here example natin kanina, which is the 35, 37, 40, 42, 45, and 50. Kapag tanggalin nyo muna yung second, wag mo natin pag-usapan yung second column. So kung nangyari, meron akong mga box na may lamang 35, 37, 40, 42, 45, at 50, may ilang box ako? May ilang box ako? Huwag nyo muna titingnan yung second column ha. May box akong may 35, may box
So technically, may 6 muna akong box. Anim First po. box ko may 35. 6 po. Yung second box ko may 37. Yung third box ko may 40. Yung fourth box ko may 42. Yung fifth box ko may 45. At yung sixth box ko may 16. Find the average. Ano yung average na laman ng isang box? 50. 50. Paano po nangyari yon? So, add natin yung third, let's annotate. So, ang gagawin natin, alam natin na, ang gagawin natin, it's 35 plus 37 plus 40 plus 42 72. plus 45 plus 50. 12. Anong total nan? 54. 5 plus 249 po. 204, sir. that's 200. 249. 9 po. Ilan pa? 249 po. 249. Sabi natin 249 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's 5 plus 7, 12. Plus 2, 14 plus 5, 9. Carry 1. So that's 249. Ano ipang-divide natin dito para makuha ang average? Ang average po natin divided by 6. Okay po, divided by 6. So 249 divided by 6. 41.5 po. 249 divided by 6 is 41.5. 0.5. So you have your mean. This is what we call your mean. Okay? Pero, paano pag sinabi nating weighted mean? Which is related dun sa ating probability mamaya. When you talk about weighted mean, ibig sabihin, hindi lang siya basta tigi-tigisa. May weight, may bigat. Okay po, ano ibig sabihin ko? Ngayon yung 35 mo, what if yung 35 mo, dalawa? What if yung 37 mo, isa? Yung 40 mo, isa? Yung 42 mo, isa? Yung 45 mo, tatlo? At yung 15 mo, dalawa? So may bigat na siya. So ang kailangan natin muna, ay kailangan mo natin i-multiply ang kanyang bigat. So 35 times 2, that's 35 times 2. 70. That will become 70. 70 po. 70. 70. 37 times 1. 74. Ha? 37. It's 37. 37. Kala ko ito. 40 times 1. 37 po. It's still 40. Ang 42, ilan ang 42? 40. Ilan ang 42? Isa lang din. So that will become 42 pa 1 rin. po. 42. 1. 45 42. times 3. That is 45 times 3. 135. 135. That's 135. 135 po. 135 po. 50 times 2. 135. 100 po. 100 po. That is 100. Ngayon, kailangan natin makuha ang sum nito. Ano ang sum niyan? So that's 70 plus 37. 224 po. Plus 40 plus 42 plus 135 plus 100. Ano kuha nyo? $424 po. That's 400. 424 po. 24. So ito pa lang yung total. Ito pa lang yung total natin. Okay? Ngayon, 24. If this is your 424, katulad ng ginawa natin, i-divide natin siya sa 6. But this time around, hindi siya sa 6. Ilang box ang meron tayo ngayon? 6 lang ba?
Ano po? 3, 5, 6, 7, 10 8. po. 10. 10 po. There will be 10. 10 na. Kasi meron tayong weight. Meron tayong weight. Ano yung weight? 10 lahat yung weight. Kasi may dalawa, may isa, may isa, may isa, may isa, may tatlo, may dalawa. So this will be divided by 10. So that's 42.4. Okay? So our weighted mean is 42.4. 4. Yes po. Okay po. So mean, simple mean is different from weighted mean. 4. Pag sinabi nating mean, wala siyang bigat. Wala siyang bigat, pare-pareho lang sila ng chances. So i-add mo lang siya divided by kung ilan yung number. Okay? But when we talk about weighted mean, may bigat siyang dinadala na you have to multiply yung bigat niya para makuha natin ang tamang weighted mean. Okay po. Hey, wala pa tayo sa probability ha. Tinuruan ko lang kayo paano ang pagkuha. Paano pag probability na? Pwede ko nang i-clear to. Okay. Let's continue. Okay. So mamaya ipakikita ko sa inyo. Yan. Example, ay ito. So what will be our mean value? What will be our mean value? Hanapin lang natin. So when we talk about mean value, saan kaya ang gitna niyan? Saan kaya ang gitna niyan? 'Di ba? Ang mean natin yung U, parang U. Okay? So nasaan kaya ang gitna niyan? So titingnan natin ngayon kung doon sa mga value, ano yung mga value natin? 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9. 10. Okay. So meron tayong mga different value which is 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ano kaya, ilan kaya ang 2? 1. 1. Ilan ang 3? 1. 2. 2. Ilan ang 4? 1. 1. Ilan ang 5? 1. 1. Ilan ang 7? 1. Ilan ang 8? 1. Ilan ang 9? 1. Ang 2. 9? 2. At ilan ang 10? 1. 1. Para doon sa iba ha, dito nakikita ang 2 natin ay nakatapat sa 1, kaya 1. Yung 2 natin nakatapat sa 2, kaya 2. Ang 4 natin nakatapat sa 1, kaya 1. So we have, eto na yung bigat niya. May bigat na tayo o may weight na tayo na tinatawag. So ngayon, we have to multiply this. We have to multiply this. 2 times 1, that will be 2. 2. 3 times 2, 6. 6. 4 times 1, 4. 5 times 1, 5. 7 times 1, 7. 7. 8. 18. 18. 10. 10. So, ilan ito pag pinag-add natin? 60 po. 2 plus 6 plus 4. That will be 60. 60. Ngayon, ilan ang weight natin? Ilan ito? 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, divided by 10. 10. So, 60 divided by 10. 6. 6. Sir. So, our expected mean or 6. so our expected mean or mean value is 6. So, dito mo makikita 66 ang gitna niya. Okay? Okay. Okay po. So, that's the average. Nandito sa gitna. Average ay nasa gitna. Okay. So, ano siya?
Okay. Okay. Clear po tayo? Hey. Meron tayong dalawa pang bukod sa mean, hindi na natin hahanapin sa ating pong statistics ngayon. We are more concerned on the mean, which is the central pinag-aralan natin dati nung grade 10 ay mean, median, mode, range, tanda po. But this time around, sa statistics natin, ang mahalaga na lang muna ngayon ay mean at ngayon tayo papasok sa standard deviation at variance. Okay po, standard deviation at variance. Ano yung standard deviation at variance? Okay, when we talk about standard deviation and variance, both ang parehong role nila ay hanapin kung gaano ka spread out ang mga data. Gaano kalayo-layo ang mga data. Variance and standard deviation ay related sa isa't isa. Okay po. So, ang variance, pinag-uusapan niya kung paano ba nag-move ang bawat data. While standard deviation tells us kung gaano ka-spread out ang mga data as a set. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Habang lumalaki ang variance at lumalaki ang standard deviation sa isa't isa, ibig sabihin lumalayo o kumakalat ang data. Okay po, tandaan. Habang tumataas ang standard deviation at saka po ang variance, kumakalat ang data. Okay po. Para lang in simple term, para lang makita natin kung gaano sila kalayo-layo. Kung mapapansin nyo, ang gitna natin ay 6. Tama? It is always in relation with our mean. Tama? It is always in relation with our mean. So, ano yon? So, ang gitna natin ay 6. Kung mapapansin nyo, ang gitna natin ay 6. Ang total, ibig sabihin, kung sa gitna natin ay 6, doblehin lang natin yung 6. So, that will become 12. Tama? Ang 2 plus 5, ay, so nahati siya sa dalawang, okay po, nahati siya sa dalawang grupo, ano, right at left. So we have 2 to 5 at 7 to 10. 7 to 10. Okay? 2 to 5 is 7. And 7 to 10 is 17. Hindi. Tama? 7 plus 10, 17. Gaano kalayo sa 7 kay 12? 5. 5. Gaano kalayo ang 17 sa 12? 5. 5. Kung mapapansin nyo, that's 5. Kasi nasa gitna siya. Gaano ka-spread out ang mga numbers? Ibig sabihin, ang pagiging spread out ng numbers or standard deviation natin ay 5. Okay po. Yan yung simpleng pagtingin. Kung sisimplihan lang natin yung pagtingin. Ang spread out niya ay 5. Pero let's be more specific in terms of computation. Dapat kasi mayroon tayong basis, hindi lang sa basta titingin tayo. Paano natin siya gagawin? Dito na magsisimula ang napakaraming computation. Yan. So that is our computation. When we talk about variance, variance is represented by sigma squared. Ito yung tinatawag nating sigma. Okay? Ito ay parang butil ng bigas, butil. Yan, sigma. When we talk about variance, it's sigma squared. Okay? Kapag tinatawag natin standard deviation, it is just sigma. Okay. Ibig sabihin, pansin natin na related sila sa isa't isa. Ibig sabihin, para makuha mo ang, ano ka muna ha, i-mute ka muna lahat. Ako muna lahat ang magsasalita. So para makuha natin ang standard deviation, i-square root lang natin ang variance. Pero the question is, paano ba makuha ang variance? Madaling makuha ang standard deviation basta may variance ka. Kasi ang variance, square root mo lang, may standard deviation ka.
Pero paano mo kukuhanin ang variance? We have this formula. Please take note of this formula. Okay? This formula is the summation of the square of x minus mean times the probability of x. Times the probability of x. Okay po. So kung mapapansin nyo dyan, may mean siya, may probability of x, may summation siya. So marami siyang gagawin. Okay? So let's start. Gawin na natin. Ako po muna ha. Then mamaya, kapag may question kayo, sa ako mag-aano ng question kasi medyo matrabaho to. Focus muna kayo sa panonood, paano siya ginawa. So example is yung ating pong item. Item X, which is 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Siya yung value of X natin. Na kinuha natin dati. Nakuha na natin yung value. Ngayon may probability tayo na 0.3, 0.5, 0.12, 30, 0.28 at 0.22. Please take note, if this is a probability distribution, dapat ang bawat item ay hindi lalaki sa 1, pero pwede siyang 0 or hanggang 1, pero hindi siya dapat lumaki sa 1. So tama naman, hindi siya lumalaki sa 1 bawat isa. At kapag inad natin lahat ng probability, dapat yan ay equal to 100 or kung decimal siya, that should be equal to 1. So kapag inad natin yung 0.03, 0.05, 0.12, 0.30, 0.28 at 0.22, that will equal to 1. Check natin ha. 0.03 plus 0.05 plus 0.12 plus 0.30 plus 0.28 plus 0.22, that will equal to 1. Pwede nyo i-check. Okay. Clear po tayo? Okay. Ngayon. So in this case, this will be our weight. This will be our weight. And this is our probability. So, paano natin makukuha muna ang mean value? So, ibig sabihin, we have to multiply first our item, which is our x, and px. So, i-multiply natin ang x at px. So, that will be 0 times 0.03. 0 times 0.03, that will become 0. Okay? So this is x times px. Para lang tayo makita. X times p of x. Okay. Okay. Next. 1 times 0.05 is 0.05. Then we have 2 times 0.12, that will be 0.24. Next, 3 times 0.30, 3 times 0.30, that will become 0.9. If I am not mistaken, balikan nga po natin. That will be 0.9. Then, we have our 4 times 0.28 times 0.28, that will be 1.12. Okay, 1.12. And last one, 5 times 0.22, that will become 1.1. Okay po. So, pakikopya po muna. Pakikopya po muna ha. Kasi, kailangan po muna natin yan. Ha? Sige. Pakikopya po muna. Habang, para hindi kayo naguguluhan.
Mhm. Teka lang. Bago ako mag-continue, pakikopya po muna. Hanapin ako. Sige na. Okay na po. Nakopya na po. Tingnan tayo dyan. Hey. Clear na? Okay po. So, nakopya na natin. Nawala yung mga sagot ko. My God. Nawala ako sa internet. Naririnig po ako? Naririnig po ako? Pa-thumbs up naman po kung naririnig po ako. Opo. Okay Yes, po. sir. Yan. Narinig po. Kasi nawala kasi yung internet. Okay? So, annotate ko lang ulit. Ano yung ano natin? 0.03. 0.05. Pakidikta naman po, 0.05. Then we have 0.24. Tama? 0.9. 0.9. 0.9. 1.12. 1.12. 1.12. 1.12. And 1.1 po. And 1.1. 1.1. Okay po. So, yan yung nakuha natin kanina. So, ano ang gagawin natin ngayon sa mga to? Papatayin ko muna ulit ang ano niya ha, ang mic nyo para tayo magkaintindihan. So, itong nakuha natin itong nakuha natin from multiplying our text x times px ay i-add natin. So, let's find out the summation of this one. Yung sum ng x times px. Sum of x, this is x times p of x. Para po maliwanag tayo, let's multiply natin. So, paki-add lang po. So, that's 0.03 plus 0.05 plus 0.24 plus 0.9 plus 1.12 plus 1.1, that will equal to 3.44 po. 3.44. That 3.44 will serve as our mean value. So nakuha niyo na po yung mean value natin. Bakit po hindi ako nag-divide? Kasi nga, naka-probability na to. Naka-probability na yan. Ibig sabihin, naka-over na. Okay? So, hindi na ako mag-divide. So, that's 3.44. Okay po. Clear po sa nakuha ang 3.44? Po, sir. Okay po. The next step ay ito. Kasi clear na tayo with finding our u. Our next step is x times ux. Anong ibig sabihin nun? X times ux. Ano yung mga x natin? Ito yon. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, maminusan natin siya ng 3.44. So, that is 0 minus 3.44. The first one will be negative 3.44. Next, 1 minus 3.44, that will become negative 2.44. Next, 2 minus 3.44, that will become negative 1.44.
Then we have 3 minus 3.44. That will become negative 0.44. Tandaan, napaka-importante ng mga negative. Mauuna muna yung lagi yung x. Next, 4 minus 3.44, that will become 0.56. And next, 5 minus 3.44, that will become 1.56. Okay. Clear po tayo? Yes po. Sa pangalawa pa lang tayo, ha? Marami ba yan? Okay? So, ang ginawa lang natin, ulitin natin sa simula. So, ang una natin ginawa ay yung x times px, multiply natin. Kaya lumabas yung 0.03, 0.05, 0.24, 0.9, 1.12, at 1.1. Then afterward, in-add natin, lumabas sa 3.44. So 3.44 will serve as our mean value. Ngayon, the next step is to subtract the 3.44 from our x. Kaya po siya x minus ux. Okay. So kaya siya 0 minus 3.44 is negative 3.4. 1 minus 3.4 is negative 2.4. 2 minus 3.4 is negative 1.44. 3 minus 3.44 is negative 0.44. Then 4 times 3.44 is 0.56. 5 minus 3.44 is 1.56. Okay na po? Okay. Next, kung mapapansin nyo, may squared. Ibig sabihin, we have to square our x minus ux, or mean. Square. So, ibig sabihin, you have to multiply negative 3.44 sa negative 3.44. So, negative times negative, it will be positive. 3.44 times 3.44, that will become 11.836. Nakuha po? Minultiply lang natin yung negative 3.44 sa negative 3.44 in square. Okay, i-square natin. So yung 2.44, negative times negative positive, 2.44 times 2.44, 2.44 times 2.44, that will be 5.9536. Okay po? Then, 1.44 times negative 1.44 times negative 1.44, that will become 2.0736. 2.073. Everyone, pahituloy po ng pagmumultiply. Para po tayo dire-diretso. Okay? Pahituloy ng pagmumultiply. I-multiply po natin yung mga numbers po. Okay po. Tuloy lang natin ang pagmumultiply. Share screen ulit ako.
Yan, wala na naman. Uulitin ko na naman. Okay. So, ulitin natin. So, ito yung mga numbers na nandito. We have that's 0. This is 0.05. This is 0.24. This is 0.9. This is 0.9. Then we have 4 times 0.28. That's 1.12. 1.12. And we have 1.1. Tama? Then our total for UX, our UX is equals to 3.44. Okay. Then we subtract. Nakuha natin negative 3.44. Then we have negative 2.44 followed by negative 1.44. Then we have negative 0.44. Then we have 0.56. Then we have 1.56. Tama po ba? Tama? Opo. Okay po. Ito yung pinag-minus. Sulatan ko lang ha. Ito yung x times px. Then we have our x minus ux. Then, eraser. Erase ko lang siya. Then, ang sunod natin pinagawa ay x minus ux squared. Tama? Squared. So, ano yung mga nakuha natin? Text natin. So, that's 3.44 times 3.44. Negative. That's 11.8336. Dapat 4 decimal places yan, ha? Then we have 2.44 times 2.44. That's 5.9536. Then 1.44 tayo. 1.44 times 1.44. That's 2.0736. Then we have 0.44 times 0.44. That's 0.1936. Then we have 0.56. 0.56 times 0.56. That's 0.3136. 0.3136. And last one, it's 1.56 times 1.56. It's 2.436. Tama ba ang nakuha nyo? Yan ba ang nakuha natin? Yes po, Thumbs up. sir. Okay po. So, yan, square na natin siya. We are on fourth to the last. Okay po. May kaduktong pa yan. Ang sunod po niyan ay, kaya pa? May sunod pang step. The next step ay kung babalikan natin ito, it will be x minus ux squared, which is nakuha na natin, times p of x. So, ibig sabihin, you have to multiply this to this. Pero ang gagamitin natin ay 4 decimal places lang.
You have to round it off to 4 decimal places. So, tayo natin yung una. 11.8336 times 0.03. So that will become that will become 0.3550. Pareho tayo nakuha? 0.3550. Okay. Next. 5.9536 times 0.05. So that is 0.2977. We have to round it off. 2.2977. Pareho tayo? That's 0.05 times 5.9536. That's 0.2977. Next, 0.12 times 2.0736. So that is 0.2488. Then we have our 0.1936 times 0.3. So that is 0.05, sorry, 0.0581. Nakasunod pa rin ba? Yes, sir. Nawala na naman. Po, sir. Okay po. Punta tayo sa libro nyo na. Okay. So yan. So ito yung lalabas sa atin. So yung sunod natin, that's 0.28 times 3.481. So ito yung lalabas natin. Okay. And yung last one, which is 0.22, yun ba yung atin? Parang hindi ito yung atin kanina. Yun ba yung atin kanina? 36 po yung pinakahuli. Okay. So, i-continue lang natin yung pag-multiply. Okay? Ay, nawala yung aking pinasasagutan. Pasaway. Okay. So, balikan na natin ang isa-isa. Mag-uulit na naman ako. Yan. So, anong lumabas doon? So, nakuha niyo na yung process? Yes po. Okay yes po. So, ano yung mga lumabas? Which is? 0.3550. Ulitin natin yung una, which is that's 0. Hindi, yung nakuha niyo na sa multiplication. 0.3550 po. 3550. Then we have 0.2977 po. 2977. Next is 0.2488 po. 2488. And Next 0.0581 po. 0581. 81. Next Tapos po, 0.0878. 08 78 po. 0878. 0878. And last one 0.5354 po. 5354. Yan ang nakuha natin. Okay? So, ito ay nanggaling sa UX, x minus UX squared minus times probability of X. Okay. The probability of X. So the next step here, pag nakuha natin ito, ay to multiply
or add the following. So you have to add the following. So that's 0.3550 plus 0.2977 plus 2.2488 plus 0.0581 plus 0.0878 plus 0.5354. So, ang nakuha natin ay 1.5878. Tama ba? Okay, add nga po ng ano natin. That's 0.3550 plus 2.2977 plus 0.2488 plus 0.0581 plus 0.0878 plus 0.5354. Okay po tayo? Ito po yung total niya. Tama po? Magkaiba po tayo. 5828. 28 po. 28 pala 28 to, po, sorry. So this is 28. Okay, 28. 15828. Okay po. So ito yung nakuha natin. And this is luckily our variance. So variance is 1.5828. Okay? So now, what is our standard deviation? Our standard deviation, you have to square root this. Pero ang standard deviation natin, dalawang decimal places na lang. So, that is the square root of 1.5828. So that is 1.26. And we're done. Okay po, nakuha po ang square root ng 1.5828. So that's 1.26. And dyan po nagtatapos ang ating gawain. Okay. Okay po, para lang maliwanag tayo, balikan natin isa-isa at mahaba-haba ito. The first step ay x times px. That's the first step. Okay? So that is, i-multiply natin ito dito. So that is 0.05. Then we have 0.24. Then we have 0.9. We have 1 point, ayan, 4 times 0.28. It's 1.12 and 1.10. Okay? Okay. Then pag nakuha natin to, ay isa-sum natin, i-add natin, nakuha natin is 3.44. And this serve as our UX. Is 3.44. Okay. After that nakuha natin, ang sunod natin is x minus UX. So, minus natin. So, this is negative 1. This is negative 3.44. Negative 2.44, negative 1.44, negative 0.44, then we have 0.56 and 1.56. Clear po tayo? Okay. The next step is to square.
So x minus ux square. So you have to multiply it. So that's 3.44. That's 3.44 times 3.44. That's 11.8336. Then we have 2.44 times 2.44. So that's 5.9536. Then we have 1.44 times 1.44. That's 2.0736. Then we have 0.44 times 0.44. We have 0.1936. Then we have 0.56 times 0.56. That's 0.3136. And last number, 1.56 times 1.56. That is 2.4336. Kapag nakuha po natin ito, i-multiply naman natin ito para makuha ito. I-multiply natin ang probability nitong dalawang to para makuha po natin ito. Then nakuha natin ang 0.35, 0.2977, 0.2488, 0.0581, 0.0878, 0.5354. Para makuha natin ang variance, i-add natin ang lahat ng ito. Nakuha natin ang 1.5828 at i-square root naman natin to para makuha natin ang standard deviation which is 1.26. Okay? Okay po. Okay. Clear natin. Okay. So, eto. Let's try this one. Madali-dali na ito. Okay? So, the first one, para tayo pare-pareho, ay i-multiply. So, this will become 0. 1 times 0.5 is 0.5. And the next one is 2 times 0.25. It's 0.5. Okay? Okay, that's the first one. Ito yung una natin. Pinag-multiply natin ng x times px. The next step is to add. So para makuha natin ng ux, that will equal to 0.5 times 0.5, that will equal to 1. The next step ay x minus ux. X minus ux. 0 minus 1 is negative 1. 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. Okay. Then square. X minus ux square. Negative 1 times negative 1, 1. 0 times 0, 0. 1 times 1, 1. Okay. Then we have our x minus ux squared times px. So, i-multiply natin ito doon. Okay. So, 1 times 0.25, that is 0.25. Okay. Then we have 0 times 0.5, that will be 0. 1 times 0.25, that's 0.25. Then i-add natin. So our variance is equals to 0.25 plus 0.25, that's 0.5. While our standard deviation
Ano ang square root ng 0.5? Square root of 0.5? It's 0.71. Tapos. Okay po. Okay. Clear. So, clear natin ito. So, for your doings, pakisagutan po ito, dalawa. Page 58. 88. Page 88. Magkadoktong lang yan. Ito yung given. Ito yung table. Then, gagawa nyo lang ng kadoktong. Iayos nyo lang siya ng pababa. Iayos nyo lang siya ng pababa. So, x, 10, 11, 12, 13, 14. Then, 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1. Ito rin. Okay? So, ito ay ginawa nating fraction. Ang fraction, di gawin nyo na lang pong you can deal with fraction if you have scientific calculator naman. Okay? This will be due on tomorrow. This will be due tomorrow. Hindi na lang. Wag na natin. Sa linggo na lang. Sa linggo. Okay, Thank you. sa linggo. Hey, ayokong dumagdag sa mga gawain nyo. Sa linggo. Okay, Thank you, sa linggo. sir. Okay? Thank you, sir. Salamat po. Mahaba-haba Thank kasi you to. po. Pagos. Salamat po, sir. Ito pa. Ito naman, isang sagutin din, pero hindi nyo, isusulat nyo sa papel, pero kailangan nyo magpadala sa akin ng paliwanag. Paano nyo nakuha sa video? Individually. Okay po. So, ganun din po. So, mean, variance, standard deviation. Ito ay makikita nyo po yan sa additional activity number 2. Nasa dulo. Additional activity number 22. Number 2. So, anong page yun? Hanapin ko lang kung anong page. Teka lang ha. Additional activity number 2, page 91. Page 91 po. Okay. Saan na ako? Wala na ako. Yan. So, page 91 siya. Kaya? Matrabaho, mahaba-haba. Madali yung first part. Madali yung first part. Ang second part yung medyo mahaba-habang computation. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan nyo po ng scientific calculator. Okay, if you have any question, mag-chat lang kung paano. Sir? Ipopost ko rin tong video para may balikan kayo. Okay pa. Sir? Yes po. Sir? Sir, yung sa additional activities po, yung dalawa po, yung ipapaliwanag sa video. Hindi po, yung number 2 lang. Number 2 lang. So, kahit isolve nyo na siya, Ay, number 2 lang po. opo, isosolve nyo na siya, then i-video mo na lang paano mo nakuha ito, paano nakuha yan, anong final answer mo. Para alam ko lang paano nyo ginawa. Notebook, sir. Sa notebook po tayo Notebook lahat po, para hindi nawawala. Sa notebook po tayo lahat para hindi nawawala. Okay? Clear po tayo? Good luck. Yes po, Jomini. Sir, kung kasama daw po buong ano daw po or pwedeng kamay lang daw po kapag nag-ano. Pwede kamay lang. Basta Kapag marinig ko ang nag-video. boses nyo. Basta marinig ko ang boses nyo. Nasa inyo na kung gusto nyo magpakita. Okay po, sir. Or Thank you po. kahit kamay. Ang gusto ko lang malaman ay kung alam nyo yung process. Okay? Kung alam nyo yung process. Okay? Diretso sa inyo, sir, sa messenger. Yes po, Diretso po, messenger. Messenger. Diretso po sa akin. Okay? Good luck. Mahaba-haba yan. Konti lang yung binigay ko, pero mahaba.
Ha? Kasi yung sa part 1, 2 item. Dito sa dulo, 3 item, isa papaliwanag. Okay? Good Okay po, luck. sir. Bye. Bye-bye. Bye-bye po. Wala nang question? Thank you po, sir. Wala nang question? Okay po. Good Thank luck. you po. Bye-bye. Bye, Sir, sir. kung sa linggo din daw. Sa linggo rin po. Sige, gawin natin Tuesday yung video. Tuesday yung video. Okay po ha. Okay po, sir. Po, sir, thank you po. Pero pwedeng magpasa mas maaga Thank kung you po, sir. magagawa nyo. Basta ang deadline natin ng sulatin ay linggo. Ang deadline natin ng video ay Tuesday. Okay po tayo. Ayokong sumabay sa napakarami Apo, sir. yung gawain. Baka kayo hindi na makatulog. Sige po. Bye-bye. Salamat po, sir. Bye. Thank Thank you you po. po. Thank you Bye po, sir. Bye. Ingat. Thank you po.